But do you think if ma-expose talaga and if ever talaga meron massive corruption, could that hit yung popularity at base ni Duterte? Not in Davao maybe, but you know, in the broader Visayan region, across the country, or among OFWs. Do you think this could be the ultimate Achilles heel of Duterte kung talagang ma-expose na talaga meron silang ganito? Kung maniniwala ka sa publikus, kay Malutikia, no, ay nakakabawas na si Digong sa kanyang anak, kay Sara. Yun yung latest survey, di ba? Liability siya. No, na liability si Digong kay Sara. At dahil magsasama sila sa midterm, yung mag-ama, ay baka magpatuloy na bumaba si Sara. So hindi lang siya yung mga issues of ICC, human rights, yung sabi mo nga, nagsisi ba ng issue ng corruption, kung hindi mismo yung image ng kanyang tatay na collectively tinatamaan ng mga issues na ito ay pwedeng makabawas kay Sara. At nakikita na nagsisimula ng bumaba. At yung publikos, medyo malapit na kay Sara. Di ba, Mark? Yung publiko, sila Malutikia. Yan yung mga defender We ni don't Sara. know. We don't know still. Diba? Hindi, baka inaayos nila yung image nila dahil papunta lang midterm. Marami yung kumontrata sa kanila. No? Baka yun din. Para magmukha silang objective. No? Tayo, hindi na yung Ako, objective eh. ako naman medyo nasa negative, pessimistic side ako. It would affect pero konti lang. Para sa akin parang yan parang Donald Trump yan eh. Si Donald Trump yung January 6, sinugod nila yung Capitol, pero sumusuporta pa rin yung supporters niya. Parang lahat na ng ganun eh. Sa akin in terms of dealing with Digong and Duterte, it's not so much na kailangan mo silang siraan. It's so much yung alternative dapat mas gusto ng tao eh. That's still how I view it eh. It would only take you so much kung hilahin mo sila, sirain mo sila. Because maraming yung base nila is talagang kahit kahit harap-harapan na nilang makita yung si Digong na nga umaamin na pinatay ko sa ganito, kumaga palakpakan pa rin. So it's more of yung alternative na papalit eh. Na I still like Digong pero parang mas okay naman to. Ito na lang yung natin. So I think that's the only way talaga eh. And not so much yung Of course, it would affect konti. Tama yun, Mark, na mahalaga yung, sino ba yung alternative? Kung yung alternative mo, hindi naman ganun kaganda, di ba? Dito na lang kami sa the devil we know. Di ba? Yun yung, pero kung titignan mo rin, Mark, yung numbers, not the absolute numbers, the movement of numbers, the movement is going downwards. Especially kay Sara. Nagsimula siya sa 80 plus eh. Ngayon ay 50 plus na lang siya. Si Digong nagsimula ng 90 plus. Ngayon ay 40 plus na lang siya. Ibig sabihin, meron din substantially malakas pa rin sila, lalo na sa kanilang base. Pero sa general population, may pagbaba na nagiging dramatic. No? At kung magpapatuloy yan sa next survey, that could be a trend. Yeah. No? Paano tinitignan ko yung movement of numbers not the absolute numbers. Yeah, I mean, and 50% is not a big deal in the Philippines. It's not the United States among others. Mark, marami na naman mga Trumpista na galit sa'yo. How dare you compare the great man Donald Trump to Tatay Digong? Alam mo, ang dami akong nakitang ganun. Pro-Lenny, tapos pro-Trump. What? Or like pro-BBM, pro-Trump. It's not even about the policies of Trump eh. It's about how invisible he is eh. Pagdating sa mga pagdating sa mga supporters your politics of deduction or negation, it's not like whether we like you, we hate the other side more, right? If you make me hate the alternative, you'll stick with me. As simple as that, diba? In the same way, diba, pinipilit nilang tao na botohin si Biden kasi ayaw natin ng Trump daw. Bakit si Biden, diba? Siyempre napapaisipan tao. Wala na bang iba, diba? Kaya si RFK, 11% na, malapit na siya mag 15%, pero nasa debates. I mean, the ratings are going. On that note, thank you very much because in the next episode, pag-usapan natin, could there really be an alternative in 2025 or for 2028? Because kamusta naman ang genuine opposition? Okay, ito na guys. Kung kailan natin akala na we have seen it all, sabi nga ito yung favorite ko kay Zubiri, I've seen strange things in my life. Anong akala natin? Ito na talaga. Habang hinintay natin yung subpoena kay Mr. Supranational 2016 na hindi nakita doon sa hearing ni Rizal Tiveros, nagbardagulan ang Team Makati versus Team, hindi na BGC to, di ba? Wait, kanina na ba ang BGC na nahilo na ako sa mga binay na
Maski yung Senate building sa Taguig eh. Oo. So yung Senate building nasa Taguig. So ito nagbardagulan nung isang araw yung current chair and previous chair nung committee sa Senado kung saan pinag-usapan itong gastos. Sobrang laking gastos ng dito sa building ng Senado. Hindi ko alam yung mga pumupunta diyan sa airport. I mean si Sir Ronald parating nagta-travel yan. Makita mo na patapos na ito eh. Hindi ko alam kung Conrad Hotel bang design or yung mga retoke building sa Thailand. Basta, hindi siya mukhang traditional Senate building. But whatever it is, it looks nice in fairness. What, 21 billion or 23 billion? That's what, hundreds of millions of dollars? I mean, that's too expensive, isn't it? Maliit lang naman ang 1.3 billion. Maliit lang naman yung pinag-aawayan nila. 1.6 billion. 2 billion lang naman, no? Kaya pabayaan mo na, maliit lang eh. 2 billion Barya lang. lang yan, barya lang yan. Oo, Barya lang barya yan. lang yan para sa kanila eh. So, maliit lang yung pinagtatalunan. I mean, Ronald, ikaw Mark, nakita mo ba? Dumaan ka ba doon? Have you seen? Ako dumaan ako eh. Actually, up on Oo. close Yung up. structure, ang ganda na eh. Kakaiba yung shape. Oh, pero hindi siya mukhang ganun kamahalin. Medyo maliit pala siya in ano eh, pag close up. Tapos parang Yung lupa raw mahal. 1.6 billion daw yung mga tiles. Yung mga tiles yata yung mahal. feeling ko yung air na dumadaan sa loob medyo expensive. Hindi, di ba yung CCTV, yung tiles, Ay, yun yung CCTV. kino-question eh. Parang mahal masyado eh. Correct. Well, I mean, to Overpriced begin with, Ronald, alam mo yung... Sobrang galing ng ating mga senador. Kailangan talaga nila ng ganung building. Sobrang galing eh. 'Di ba? Kailangan nila eh. Kung ikaw ay ganung klase, ganung kaangat, talagang dapat angat din yung building mo. At unawain mo 'yon, Richard. Ronald, No? speaking of angat, sabi ni Robin Hood Padilla, yung paborito mong senador, sasama na rin siya dito sa questioning. Ano nangyari dito? Kasi syempre, baka sabi ng iba, mas maganda pa magpa-drip-drip dyan sa bagong building. Pero tignan muna natin kung magandang ano Nasip na kasi siya eh. Nung nag-aaway yung dalawa, Oo, parang grabe. pa-relax lang siya eh. At Kumakain-kain lang. Ngumunguya. Kulang na lang maglagay ng May beer toothpick sa harapan niya eh. May Kulang toothpick na pa. lang beer eh. Diba nguya siya nguya? Kulang na lang yung music, karaoke, tapos may beer sa harap. Yun na lang ang kulang eh. Baka pwede ka gawin yan sa bagong building. Pero wait lang, ano ba Marites na alam mo? Bakit yung contractor nito, same contractor dun sa controversial na Makati, of course, alam ko yung sagot. Parking, green building, green parking Bakit building. sila? Di ba mayroon ng controversy dun sa Makati City Hall? Bakit yun na naman ang contractor? Ano bang basis? Ano ba nangyari? Maraming misteryo sa buhay eh. Kasama yan sa mga misteryo. Ronald, alam natin hindi mystery yan. Ang tanong, ang tanong, sinong nanalo sa bayan, di ba? Hindi, pero may point naman si Jesus Cordero, in fairness, for all my criticism of Mr. Fashionista, na bago kilay. Wala ko alam dyan, Ronald, ha? Ang alam ko lang, may drip-drip. Tsaka may ano. Hindi. Bago Si Escudero, Senate President, bago kilay noon. Di ba, Mark? Si Di ba, Mark? Bago kilay noon. Paki-forward sa akin yung before-after, yung in-order sa shop dumating. Nagtataka lang din ako, bakit ngayon lang sila nagre-reklamo? Okay lang patapos na yung building. Hindi ba dapat nung ginagawa pa lang o nung ano pa lang, doon na sila umano na, parang masyadong mahal to ah. But kung kailan ngayong tapos na yung structure, ngayon sila umaalma, ngayon sila... Pero Mark, parang nung ginagawa, parang iba yung presyo eh. Parang nagbabago yung presyo bawat phases. Hindi ko nga alam na 3 phases, iba-iba pala yung presyo. Hindi pa sila nag-approve din ng budget nun. Pero yun nga, di ba, Mark? Kasi kapasok lang si Cheese, immediately yun ang issue niya. May point naman si Cheese eh. Ang Senado ay in charge of fiscalizing kung tama yung ginagastos yung ibang ahensya ng gobyerno. Sabay yung sarili mong building na bago ay questionable at hindi nagkakaroon ng kasunduan dun sa presyo mismo niyan. Kung ano ba talagang presyo niya. So, nag-aaway pa yung dating chair and current chair, Team Makati, Team Taguig, yung mga ganun. Like, this is bad, no? It reflects badly. In fairness, Ronald, agree ako kay Robin Hood Padilla na kailangan, ibalik yung kumpiyansa sa Senado. Hindi lang ako agree kung tumutulong siya. Pero, you know what I'm saying?
Actually, the medium is the message eh. Kung si Robin ang nagsabi, walang credibility eh. So the medium is the message, di ba? Sabi ni Marshall McLuhan. Communications. Dapat siguro iba magsabi. Pero syempre kailangan niya ng kailangan niya maging busy kasi wala na yung Jonathan Morales nila. Mark, ano na update dun sa pulvoronic video ni Meron na nga deepfake ngayon ng TV Patrol na 'di ba? Na nakita mo yung Ronald? Hindi ikaw sinama, yung si Tihanki yung kinuha nilang political analyst na deepfake. Tapos si Robin Hood daw ang number 1 si July. for president. Si Rafi 3% lang. I mean, what the heck is that? Nilas ko si July Tihanki. Sabi ko, July, ikaw pa naman ang proponent ng i-monitor yung deepfake. Ikaw pa yung nabudol. Sabi niya, yan nga eh. Di ba siya advocate niyan eh, na dapat mag-ingat tayo sa mga deepfake. Siya pa yung nabudol. Ang dami naniniwala. Pag binasa mo yung comment, parang sila may nag-react yung iba, pero Mark, kung kilala mo yung Pulse Asia, kung kilala mo si Ronnie Holmes, medyo magdududa ka na ganun yung resulta. Dahil may track record naman ng Pulse Asia eh. At saka meron naman sila mga previous survey eh. Hindi pwede magkaroon ng dramatic na pagbabago. Dramatic eh. Ang problema ko is yung platform eh. Kasi kay Facebook may efforts na makontrol yung sa AI eh. Merong made with AI tag. Sa TikTok ang free for all eh. Kaya doon ako tama ka. Doon ako kinakabahan kay TikTok eh. Ay na kasi TikTok eh. Oo eh. Kaya yun lang I'm not sure how the government could regulate it. Kung if they could force TikTok to take down itong mga videos na to na halatang fake. O may tag sa taas na this is made by AI. Kasi YouTube din ganun, di ba? Pero may kwan dyan eh. Ang Meta kasi, merong committee para dyan lang. Pinay yung nandun eh sa Meta na committee. Ang problema dyan, may issue rin kasi ng freedom of expression. Doon sila maingat. No, binabalansin nila yung regulation at yung freedom of expression. Yeah, but Ronald, hindi naman yun yung point. Ang point lang, you just be transparent na AI generated ito. Itag mo lang, lagyan mo lang ng tag na this is AI generated. So, pero kasi the thing is, may issue pa doon is it's obviously a fake news report from ABS-CBN eh. So may copyright din sila sa ABS eh. So that's the ground para tanggalin yung video. So I'm not sure kung merong sistema sa TikTok para tanggalin yung mga ganong klase. Kaya maraming naniniwala kasi yung tunog ng TV Patrol, yung tunog ni Henry Umaga Diaz, yung si Hanky nagsalita. Mukhang pinutol yun sa ibang interview eh. Yung logo ng Pulse Asia. Logo. Pero ito tanong ko, bakit ganun yung survey? Bakit binaba si Sara Tinas, si Robin Hood Padilla? Tapos si Rafi 3% lang. Tapos si Lenny pa rin, number 3 Bakit kaya? 12% si Lenny. But who would make? VP nga lang, talong-talo si Robin Hood. Pero objective mo lang naman doon, manggulo eh. O sirahin si Rafi. Kasi si Rafi yung baksak dun eh. Si Rafi, hilahin pababa eh. Mahina lang pala si Rafi. Kung sino man ang gumawa nun. Anti-Rafi siya, yung post na yun. Robin for BP. Pero Mark, ang purpose naman nun ay alam naman nila as soon as possible may exposure eh. Ibig sabihin, ang layunin naman nila hindi naman talaga i-prop up si Robin. Ang layunin nila ay guluhin yung waters. To steer the waters. Yun yung objective. Dahil alam naman nila that ang problema ko, merong certain percentage na maniniwala eh. Dala-dala nila hanggang elections next year, dala-dala nila hanggang... Andiyan pa rin ba, Mark? Andiyan pa rin ba yung comments? Yeah, I think nandun pa rin. Hindi naman natin. Screenshot mo yung mga comments, pasend na lang sa akin. Kasi, Ronald, I'll tell you what, alam mo kailan ako naging sobrang politically depressed? Alam mo lumabas yung yung best president... Hindi pa tayo friends noon, hindi kita pinapansin noon. Hindi tayo nagpapansin na. Ronald, nung time na alam mo lumabas yung best president in the solar system, tawa ako ng tawa dun sa survey na number 1 si Digong, number 2 si Jinping Xi, number 3 si President Abe. Puro mali. Sabi ko, anong kabobohan to? Pagtingin ko sa comment section, 100,000 comments. Ang dami doon totoong tao, randomly click mo like, oh my, like wala wala na, it's over. Doon ko na-realize. Pero Richard,
deepfake yon pero may kaunting basihan. Dahil si Digong lang ang presidente na nag 91-93% sa survey. Uy, At hindi yung, si Modi at yung, nag-ganun din. at yung survey na yon, Pulse Asia. Ha? Hindi yun ko na, hindi yun publicus. No, No? Ronald, this is Hindi yun before. This is like June pa yata eh. Ibig ko lang sabihin, medyo mataas si Kwan eh. Medyo mataas Eventually. si Yeah, Kwan. okay. I see what you're saying na. Yeah, In yeah. fairness, you can make an argument that he's still Yeah. I see what you're saying. Pero ang sinasabi mo, ito kay Robin Hood Padilla na 40+% Sara 30%. Medyo improbable yan. Medyo pang solar system nga. Okay. Tsaka tingin ko hindi naman tatakbo si Robin. Pati VP nga lang. For VP eh. Yun ang habol doon eh. Yun ang pwedeng AI eh. So, hindi ako ang ano ko lang is yung ganong klase ng AI. Yung gagawa sila ng mga parang news, parang parang nagsasalita. 'Di ba yung mga NBA players pinagsasalita nila kung ano sinasabi. At saka yan, mga Mark, ganung pa lang yan. Technology na eh. Tsaka Mark, simula pa lang yan. Ibig sabihin, uulan ng maraming ganyan. Yun nga, testing the waters talaga uulan siya, yan. Ronald. Mga kwan lang yan eh, pilot eh. Mga kwan lang yan, feasibility studies. Pitik lang yan, lang yan. Yung talagang baha, yung talagang bagyo ay darating in a few months. And this is wala tayong China. Wala tayong paraan para ma-regulate. Wala eh. Wala tayo. Hindi, dapat something has to be done kasi tama si market. This is a platform-specific problem. Sa TikTok lang lumabas, China to, at China, alam na naman natin sinong Team China, di ba? Sa 2015 and 2028. But Richard, they won't regulate themselves. TikTok, do you think they will regulate themselves? No? Ang hihingi mo yan. Yung national government, pero walang ginagawa din eh. Baka hindi nila alam na nangyayari. Tumuhingi niyan sa gobyerno. Yung gobyerno nga, hindi maayos yung kanilang messaging eh. Mamaya na natin isama yung may nag-Karen sa West Philippines, okay? Ibang episode na yan yung Karen. Ito yung isang fascinating na hindi ko din magets masyado. Bago manalo si BBM nung election, yung mga maraming fake news na lumalabas, yung mga ginto, yung mga Talyano, yung lahat ng Pilipino, kikita ng ginto pag nanalo. Ang daming nun eh. Nakita ko yun mismo, ang daming naniniwala doon. Maraming naniniwala. Oo. Sa Cebu, diba? Mark, nung sa Cebu ka? Nasa na yun ngayon. Diba? Kasi yun yung pantapat mo doon sa kabila eh. Yung kabila, ang galing ng mga, bakit nawala? Nag-away-away. Yung kabila lang tuloy ang merong yung kabila lang tuloy ang may ganyan. Budul Wars. Budul Oo Wars. eh. At least pantapat mo, pang ano man lang, pantapat man lang. Yun eh. Tataka ako ba't nawala na? Dati ang dami na. Mark, baka nawala ng budget. Ngayon pa mawawala ng budget kung kailan hawak nila yung Farmally. Okay. I think that sets the tone for the next episode. Pag-usapan natin, of course, corruption. Kasi wala na daw budget. Okay, pag-usapan natin yan, guys. Maraming salamat sa itong conversation natin. I really, really enjoyed it kasi lalong-lalo na itong mga budul wars, no? Budul versus budul. Medyo mahirapan tayo dyan. Deep fake versus cheap fake. Tawa naman si July. Kaya nga, sa lahat pa naman ng analyst, siya yung kinuha, di ba? Kung sino ayaw na masama sa mga gulo. Kaya, ewan ko talaga. Yung sa bagong building next year, 3 Duterte yung papasok. Tatlo rin tulpo doon. Yung ang ganda ng building, di ba? 3 sila, mag-aama sila yung papasok doon. May family quarters, house of apat yun, di ba? Isang tore doon sa kanila. Top floor doon. Davao Hall, Tulfo Hall, ibang klase. Tapos yung mga billiards, baka sabi ng mga billiard, baka naman gusto niyang dagdagan namin doon sa likod. Baka may bakante dyan. Oo. I mean, di ba? Parang wala nang, anong klaseng Senado pa to? Ronald, sa tingin mo, bagay ba sila doon sa bagay? May iba ka bang expectation? Parang ang expectation ko, Ronald, it can get worse. Parang you're hoping against hope eh. No, I'm thinking it can get worse. Parang may pa to bottomless ice dito eh. Kaya nga, kala ko pa may illusion ka. Ronald, nung isang month, di ba, nasa New Zealand ako, pinag-usapan namin si Bato, gano'n, sabi, grabe naman sa film. Sabi, ano ka ba? Hindi pa yun, papunta pa lang tayo sa exciting part. Biglang yung kausap ko, kumana sa katabi niya, buti nga, nag-migrate tayo. Sarap ko!
Buti nga nag-migrate tayo. Parang, ouch! Tapos babalik na ako ng Pilipinas. Richard, good luck sa'yo ha. Ingat ka lang. Ganon, grabe. Kaya Sir Ronald, wala na talagang. Ano lang to, bottomless IC. Okay, on that note, bottomless. Maraming bottomless sa Pilipinas, including, alam na this. Pag-usapan natin, Senator Trillanes going after alleged corruption and anomalies under not even a whiff of corruption, Tatay Digong. Salamat, guys.